preparasyon para sa pagpapautob kaining speed limit ordinance sa siyudad ni Naga in kaso maaprubahan, Kap? Sa hiling ko, may magayon man na programa dyan, maanungod dyan sa speed limit. Pero dapat pag-adalan kung sa na mga area. Dapat may mga designated area lang na dapat i-implement si 30 to 40 speed limit. Dahilan po na igwaman po kita mga open area or open national road na kaipuhan na day man na 30 to 40 ang dalagan dahil mayo man masyadong nag-aagi. Kaya siguro mas pag-adalan bago po ang implementasyon kay inyong ordinansang iniyo sa siyudad ng Naga. Yes, okay po. Sang-ayon ako dyan, Kap, sa imo mong simbag. Pero, adik di Kap, ano po ang mga lakdang na ginigibo po kan barangay para maipaabot and maipaliwanag ding matano sa indong mga residente and mga lokal na driver ang arog kaining ordinansa, Kap? Digdiyo po sa samuyang lugar, continue ang samuyang pulong-pulong na para pag-ulayan si mga bagong ordinansa, asin si mga ordinansang yaon na para makatao kita ng proper information sa satuyang community. And si mga problema digdiyo sa samuyang lugar, lalong-lalo na paabuton ng fiesta, si may mga madiklong area, labo-labo po ang satuyang pagpailaw, tanganing ma-mantinirta ang satuyang peace and order digdiyo sa satuyang barangay. Opo, iyon. Unang bitan mo, Kap, ining abot sa pailaw, may mga ikinakabit na kamukap na mga dugang na mga road signs, again, mga street lights, mga speed limit markers, sa mga tinampo, sa laog po kan sa indong barangay. Kumo preparasyon, Kap? May pa kaming nilalag na itong mga markers manungod sa speed limit, pero duman sa mga road signages, iguana po kita. Lalong-lalo na po well implemented dito sa tuyang barangay, sa road clearing, na manungod po duman sa mga obstruction, kaya labo-labo ang sa tuyang pawing club. Igwa po kita mga signage dito sa tuyang barangay. And naman po sa Solution Me, manungod duman sa mga street na medyo makaskas ang padalagan sa mga motorsiklo. Naglalag po kami katong mga rubber humps para malimitaran ang dalagan kang mga motorsiklo or vehikulo di sa moyang komunidad. Opo, iyon. Very well said, Kap. And di, Kap, sa pag-implementar kang arog kaining ordinansa, Kap, ano Kap ang nahihiling nindong dakula na huma or threat sa pagpapautob kang ordinansang ini sa satuyang barangay, and paano ta po yan, Kap, hinahandle, Kap? Iyo po, medyo magabat po yan pag-implementar, lalong-lalo na dakula magiging apektado kaniyo, lalo na sa mga transportasyon. Siyempre po, kaipuhan na dakulang pag-aadal, asin siyempre, tawan ng training and seminar ang satuyang mga enforcer, tanganing ma-implement ng tama ang satuyang ordinansa. Kaipuhan na pag-adalan din, asin tawan ng duon, asin lakdang ang satuyang ordinansa, tanganing pong may man pong maapektuhan ng mga transportation, lalong-lalo na po sa tuyang barangay is University Belt, dakulaon na populasyon na nag-aagi digdiyo na mga bihikulo sa satuyang lugar. And syempre po si apprehension, dapat may proper training asin seminar ang satuyang enforcer. Tanganing may man pong maanggot asin mapaliwanag ang satuyang enforcer kung anong ordinansa ang pinapatubad digdiyo sa siyudad ng Naga. Yes, opo. Pero duman, Kap, sa sa penalty, ito bagang multa, Kap, na pag first offense yata 3,000. 4,000 pag second, third yata 5,000 kundi ako napapasala. Pero dakulaon bagayan, Kap, na multa. May mga tricycle driver nga ning nag-agrangay, Kap, garo dakula pa na sa indang kita. Ano man, Kap, ang sa indong reaction diyan, Kap? Sa hiling ko, kaya nga nito dapat pag-adalan nila dahil medyo dakula talaga. Lalong-lalo na ang panahon tangon niya nasa crisis, medyo magabat. Nakulao na bagay na yan 3,000. Halos sobra ng sarong sakong bagas na may babakal kang sa tuyang mga, lalo-lalo sa tuyang mga public vehicle na nagkakayod, makahirak. Siguro babaan si penalidad. Ang importante diyo si preparation kung paano may implement. Pag dakol kitang enforcer na yaon, siguro ang mga bihikulo, lalong-lalo mga driver, medyo maluway-luway man ang ng padalagan dahil igwa kitang ordinansa na manungod naman sa speed limit. And syempre, medyo magabat. Lalong-lalo ng first offense, siguro dapat babaan ka. Dahil hirak man po
mga tao man po yan na naghahanap buhay ng patas, siguro tawan tang konsiderasyon tanganing win-win situation man po ang both consumer as in ang inyong enforcer ta na maayos ang satuyang pagpadalagan kani or pag-implement kani ordinansa ini. Makirat kaya talaga ang satuyang mga driver, lalo na mga tricycle driver na mayo man masyadong kwarta. Yes, opo. Yan, sang-ayon pa rin ako diyan Kap sa imong simbag. Pero digdi Kap kung kamo hahabuton, personal Kap na opinion nindo, sang-ayon kamo Kap digdi sa ordinansang ini o tukdoan na lang ang mga driver ning tamang pagpadalagan sa kalsada Kap? Ako siguro okay man sa kuyan dahil sa muya po university belt, medyo talagang congested ang satuyang area. Siguro tamang identification kang area na lang ang pag-implement dahil kaypuhan din na istriktuhan ang satuyang mga driver na sa indang speed limit, lalong-lalo sa sarong aldaw po may na-dispersa digyo sa may San Felipe, nagadan si sarong rider, kaya siguro tamang pag-iingat and syempre si identification kang area na dapat dumanlang na i-implement si 30 to 40 na speed limit, tanganing pong maging safe man po ang satuyang area, lalong-lalo na po sa muya na dakol na estudyante nagbabalyo, kaya siguro magayon man na may ordinansang araw gani, pero dapat si tamang area lang ang tawan ng implementation. Human gabuson na buong Naga kasi igwa kita mga highways diyo sa siyudad ng Naga na di man pwedeng ang padalagan mo is 30-40 kasi highway nga ni na kaypuhan mabilis tanganing belong-belo man ang kalsada asin na Dracula na ang tinampo. Yes, opo, yun. Kap, last na lang bago kita maglipat sa lastang topic. Ano na lang Kap ang maiwawalat ng mensahe sa mga driver po digdi sa Peña Francia, mga kahimanwa or mga karesidente ta digdi po sa Peña Francia in connection digdi sa ordinansang ini Kap? Siguro advice ko sa mga kapwa ta driver na dapat ayusun ta ang pagpadalagan digdi, lalong-lalo na kung may binibilog na ordinansang speed limit, magsunod po kita sa ordinansa, tanganing pong di man po maapagtuhan ang satuyang hanap buhay, and si safety po, i-priority ta ang safety kang satuyang mga pasahero dahil dyan po nakasalalay ang sendang buhay, lalong-lalo na po si mga driver na nagkakayod ng matanga hanggang aga, kung dahil na po kaya mag-drive, magpahingalo po. Dahil man kaipuhan na mag-overtime kita permit, tanganing dakol na income ang mukuata, pero nasa saalang-alang ang buhay kang driver asin ang sa iyang pasahero.